Maugong na magkakaroon ng balasahan sa gabinete ngayong araw pero wala pa rin kumpirmasyon ang Malacanang tungkol dito. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Ali. Maricel, may public event si PBBM kanina, may nabanggit ba tungkol sa isyong ito? Unfortunately, Jiggy, hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa particular topic na ito. We tried to get his reaction and statement tungkol nga dito sa sinasabing cabinet revamp pero hindi tayo napagbigyan na makapanayam siya ukol nga dito sa usapin ito. Matatandaan kasi natin na nauna nang sinabi ni political insider Ronald Llamas na merong 3 na miyembro ng gabinete na posibleng mapalitan sa kanilang hanay. Kabilang na nga dito sina Education Secretary Sonny Angara, sina Tourism Secretary Cristina Frasco at si Health Secretary Ted Herbosa. Ngayon, wala pang ibinibigay na malinaw na pahayag tungkol dyan si Pangulong Bongbong Marcos pero matatandaan natin na nung last year, in-announce nila mismo na nagsasagawa sila ng performance evaluation sa mga gabinete at sisibakin daw nila yung dapat sibakin, ire-reshuffle yung dapat na ire-reshuffle. Kung pagbabasihan din natin yung trend ng administrasyong ito pagdating doon sa pagpapalit ng mga miyembro ng gabinete, alam natin na madalas nagulatan yung kanilang pagpapalit. Matatandaan natin yung kaso, for example, ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na matapos sabihin na mananatili siya sa pwesto, mga sumunod na araw, bigla na siyang napalitan. Naging CES Ralph Recto na. Ganon din yung nangyari kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. After niyang maglabas ng statement na mananatili siya doon sa ahensya, later on, bigla rin siyang nawala sa pwesto. Gulatan din yung nangyari na pagpapalit kay BIR Commissioner Lumagi. So nakikita natin na hindi na bago sa administrasyong ito yung mga biglaang pagbabalit ng gabinete. Bagamat gusto ko ring bigyang diin na dun sa pinakahuling press briefing ng Malacanang, nito lang linggong ito, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na for now, wala silang update, wala silang naririnig na anumang information about sa possible cabinet revamp. Jiggy. At Maricel, si DepEd Secretary Sonny Angara ang isa sa mga napapabalitang aalisin na. Ano ang pahayag niya tungkol dito? Nakausap natin siya tungkol dyan. Jiggy, tinanong natin si Education Secretary Sonny Angara kung nakipag-usap na ba siya kay PBBM tungkol dito sa tumutunog na balita na magkakaroon ng pagpapalit doon sa nasabing kagawaran. Ang sabi ni Secretary Angara, hindi niya pa nakakausap si PBBM, particular dito sa topic na ito, pero sinabihan na raw siya ni Executive Secretary Ralph Recto at ng Presidential Management Staff na wala naman silang naririnig na anumang information tungkol nga dito sa balasahan sa gabinete. So kung siyang tatanungin, sana manatili pa rin siya sa pwesto. Pakinggan natin yung sinabi ni Secretary Sonny Angara. Well, hopefully hindi, no? Hopefully hindi tayo kasama doon kung meron man. At syempre, we appreciate, nagpapasalamat din tayo sa statement ni Spokes Yusek Claire na clarifying that there is no such revamp. At Maricel, napapabalita din sina Tourism Secretary Frasco at Health Secretary Herbosa na maring mapalitan. Anong mga pahayag din nila tungkol dito? Jiggy, nakausap na natin si Health Secretary Ted Herbosa tungkol dito sa ugong-ugong na ito. Dahil nagpunta rin siya sa Malacanang kamakailan lamang, na itanong yan sa kanya, ang sinabi ni Secretary Herbosa, hindi yan totoo. Itinanggi na niya na mapapalitan siya sa pwesto at muli rin niyang iginiit yung sinabi ni Yuse Castro na for now, wala pa naman silang naririnig anything about cabinet revamp. Patungkol naman kay Secretary Frasco, wala pa tayong nakukuha na direktang statement mula kay Secretary Frasco. Pero kahapon, tinanong si Yuse Castro through a Viber message kung totoo ba yung mga balita na mapapalitan na siya ng isang executive, dating executive ng isang airline. Ang sagot lamang dito ni Yuse Castro, quote-unquote, negative. So yan yung denial na ibinigay ni Yuse Castro patungkol doon sa pagpapalit sa pwesto sa Tourism Secretary. Pero maidagdag ko na rin, Jiggy, si Secretary Sonny Angara, kasama rin kasi siya ni President Bongbong Marcos kaninang umaga. Dalawang magkasunod na event ito sa Quezon City na magkasama silang dalawa. Yan yung una, yung sa Quezon City Science High School kung saan nilaunch ng DepEd itong programa nila ng Artificial Intelligence para maisama nga sa
basic education. At pangalawa, nagpunta rin sila pareho sa San Francisco National High School para inspeksyonin naman yung mga building na nasunog dyan last year at para mailatag yung mga plano ng pagbabago dito sa mga classrooms na ito.